Mapagpalang araw po. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si dating Kosyal, dating chairman dito sa Barangay 94, Sony District 1, Tondo, Manila. Si Kuyang Oscar Ayador. Tayo po ay mag-aaral ng mabuting balita. Ang gamit nating Biblia, poime ng Biblia ng mga pastor. Every Saturday, nandito po ako sa ganitong oras, ayan, alas 11, upang magbulay ng mabuting balita o salita ng Diyos, upang aming pagsaluan, sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain ng aming kaluluwa. Sino bang hindi nangangailangan ng salita ng Diyos, sapagkat ang lahat ng tao ay may kaluluwa? Siyempre, yun lamang maibigay sa salita ng Diyos. Hindi lahat may bigay sa salita ng Diyos. Dahil karanasan ko yan, may mga tao ayaw nila ng salita ng Diyos. Amen. God is good. Sadyang may mga tao madulas pagdating sa salita ng Diyos. Marami silang mga iba't ibang mga kadailanan. Pero, kagaya po ni Mang Ador, ni Kuya Ador, ang makilala ko, nagtuloy-tuloy po. Ibig sabihin, may bigay siya sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, masagana ang pagpapala sa kanila. Itong ating babasahin ngayon dito sa Biblia, Ezekiel chapter 18. Ang sabi po sa verse 30, kaya nga bawat isa sa inyo, aatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Ito po yung babala ng Diyos. Anong sabi niya? Bawat isa, aatulan pala ng Diyos. Ayon sa ating mga ginawa. Magsisi nga kayo at tumalikod sa inyong kasalanan. Diyan mo makikita ang repentance. Repentance means pagtalikod. Pagtalikod. Halimbawa, ito, magbibigay lang tayo ng halimbawa. Halimbawa, pumapatay ka ng tao, yung binabayaran ka, ay killer. Pag binigyan ka pera, ipapapatay si ganito, papatayin mo. Yun ang napapanood sa mga telebisyon, ay pelikula. Dapat talikuran mo kasalanan mo, sabi ng Diyos. Sabihin, kung mamamatay tao ka, binabayaran ka, tumigil ka na. Yan. Yan ang ibig sabihin ng magsisi nga kayo, tumalikod sa inyong mga kasalanan. Bago bumagsak sa inyo ang parusa. May parusa. Sino yung paparusahan? Yung ayaw magsisi. Yung ka, ang halimbawa, ang buhay mo, at killer ka, ilalagay ko na sa bangko yung pera mo. Patayin mo si ganito. Di papatayin mo kasi yun ang hanap buhay mo. At kapag dumating yung kamatayan mo, at hindi ka nakapagsisi, at hindi ka tumalikod, so may babagsak, parusa. Doon magaganap ang parusa. Kasi hanggat nabubuhay ka, ang sabi ng Diyos, magsisi. Kaya hanggat nabubuhay ang tao, may pagkakataon siyang magsisi. Yung iba naman, ang sabi nila, pag malapit ng mamatay, patawag ka ng pare para makapangumpisal. Yan. May mga ganyan eksena naman. Nasa ospital, nasa bahay, para daw po makapangumpisal sa kanyang kasalanan. Ano pa tatalikuran mo? Malapit ka nang mamatay. Kasi nakalagay dito, magsisi at tumalikod sa kasalanan. Bagamat hindi ko po sinasabing masama ito
na nasa between life and death ka na, sumisingap-singap ka na lang. Pero itong talatang ito, sinasabi niya, hanggat malakas ka, yan. Kasi may tatalikuran ka eh. Yung kasalanan mo. Kaya kung heart killer ka, iinto ka, kaibigan. 31. Lumayo kayo sa inyong kasamaan. Lumayo. At magbagong buhay. Di ba ganyan sinasabi sa presinto? Sa mga pelikula, napapanood natin yan. Paglalaya na, sabi ng desk officer, oh, wag ka nang babalik ha. Ibig sabihin, magbagong buhay ka na. Kumbaga, ito na yung pagkakataon mo magbagong buhay. Di po ba ganun ang eksena, no? Lumayo kayo sa inyong mga kasalanan, kasamaan, at magbagong buhay sapagkat di kayo dapat mamatay. Mga Israelita, 32, hindi ko gustong mamatay ang sino man. Ayaw ng Diyos pala mamatay ang tao. Kaya't magpakabuti kayo upang mabuhay. Yan. Sino ba ang walang kamatayan? Lahat tayo. Nang pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Kung walang kamatayan, wala sanang kasalanan. E kaso po, nang buksan ni Adan ang pintuan ng kasalanan, pumasok din po ang kamatayan. Kaya lahat ng tao namamatay dahil sa kasalanan. So, sabi niya rito, hindi ko gustong mamatay ang sino man, sabi ng Diyos. Dito, meron pa nakalagay dito. Sa 23, Ezekiel 18:23, hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Kahit pa na masama ka, hindi masaya ang Diyos. Bakit kung mamamatay ka? Ayun, napakaliwanag oh. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Ibig ba sabihin kung babaliktarin mo ito, kung mamatay ang mabuti, masaya ba ang Diyos? Parang ganon. Di po ba? Pero hindi nga nakalagay yun eh. Masama nakalagay. Lahat tayo masama tayo. Sabi ni Pablo, lahat nagkasala. So hindi pala masaya ang Diyos na sino man ay sa ating mga nabubuhay na tao ay mamatay. Kundi ang gusto ng Diyos, tumalikod, magsisit talikuran ng iyong kasalanan. Doon mo makikita ang kabaitan ng Diyos eh. Kung isasukdulan ng kasalanan ng isang tao, pero hindi pa rin siya hinatulang kamatayan ng Diyos. Bakit? Yun nga po gusto niya, makapagsisi at talikuran ng iyong kasalanan. O, mayroon pa sinasabi rito. Tingnan nga natin ano. Dito sa mga ngaral. Anong sabi? 12:1. Alalahanin mo ang iyong malilika. Ang Diyos po yun. The Creator. Sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahon hindi mo na madama ang tamis. Mabuhay.
Anong sabi ng Diyos? Alalahanin mo ko. Pero nangyayari ngayon, walang inatupag ang tao, puro, ay masaya dito. Dito tayo. Sky's the limit. Di po ba ganon? Sana, habang malakas ka, may pagkakataon pa, ayan, alalahanin mo ang Panginoon Diyos na iyong manlilika. Anong alalahanin mo sa Diyos? Yung kanyang mga turo. Anong sabi ni Jesus doon sa Mateo? Oh. Mateo 6:10. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Napakaliwanag. Hindi po masaya. Akala nyo ba masaya ang Diyos pag mayroong isang taong namamatay o mayroong isang namatay? Hindi masaya ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, bago tayo pipikit ang mata, bago dadaretso ang ating paa, ay makapagsisi na tayo ng ating kasalanan. Pero kung yun nga po, kung between life and death ka na, mamamatay ka na, eh wala na tayong magagawa kung nandun na tayo sa sitwasyon na ganon. Pero ang gusto ng Diyos, hanggat may pagkakataon pa, kaibigan. Bagamat hindi ko po sinasabi, kailangan magsisi ka pag malapit ka na mamatay. Mas maganda, hanggat kaya mo pa, gawin mo na. Magsisi sa iyong kasalanan. At talikuran ang iyong gawang masama. Sabi niya. Di po ako may sabi, Panginoon Diyos ang nagsabi. Kasi, pinapakita lang ng Diyos, lahat naman tayo mamamatay. Pero hindi kasi yan ng Diyos mamatay ang isang taong masama. Maging ang mabuti. Kung mabuti man ang paningin, hindi pa rin lahat naman tayo masama sa Diyos. So, anong dapat natin gawin? Magsisi at tumalikod sa kanyang kasalanan. Kapag tatalikod ka, aminin mo na, o libawa, nung mangaral na si Jesus, pero hindi po ang inaaral ni Jesus. Chapter 4 ng Mateo 17, ano sabi ng Panginoong Yesus? Magmula noon, nangaral si Jesus. Itinuro niyang, magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Sabihin, marami mga kasalanan. Sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng Diyos. Paano tayo pag-aharian ng Diyos? Bawa, Ama namin, nasa langit ka. Dumating nawa ang iyong kaharian dito sa lupa, ganoon din sa langit. Kapag binibigkas po natin yung Ama namin na Lord's Prayer, iniimbitahan po natin ang Diyos na maghari sa atin. Paano maghahari ang Diyos kung masama ka? Kung hindi ka pa nagsisisi. Isipin niyo po ito Meron bang masamang hindi nagsisimba? Aba, karamihan ng masama nagsisimba rin Yan tanong. Nagsisisi ba sila? Kasi magtataka ka Nagsisimba pero ganun pa rin ang ginagawa. O nagsisisi ba yun? Hindi. Pinapakita niya lang maka-Diyos siya. Pero hindi ganun ang paraan ng Diyos Kaya kuminsan ang sabi ng tao, pasimba-simba pa, pero walang yan naman. Di ba ganon? Maraming nagsasabing ganyan. Nagsisimpa, pero walang yan. Kaya sabi ni Jesus, ng panahon na siya nangangaral na, ganon din. Para pagharihan tayo ng Diyos, anong dapat natin gawin, kaibigan? Magsisi at talikuran ng kasalanan. Yung turo ng Diyos, turo ni Jesus. Hanggang sa bagong tipan. Kaya dapat pala tayong mga tao magsisi at talikuran ang ating mga
kasalanan. Dahil darating ang panahon, ang sabi ng Diyos, babagsak ang parusa. Yung mabagsak ang kalan na simento eh. Napakahirap. Yung kaya parusa sinasabi ng Diyos. Sabi ng iba, ayan, pinarusahan na siya ng Diyos. Ganun lang kaisipan ng tao eh. Ayan, nabagsakan ng pader. Kaya namatay. Hindi. Yung parehas ang sinasabi ng Diyos, yan po yung patungong impyerno. Babagsak ka sa impyerno, kaibigan. Pag hindi ka nagsisi. Yung pong pupunta sa impyerno, yung walang pakialam sa turo at aral ng Diyos. Alam niyo naman, yung buhay ng tao, Diyos po ang magpapasya, kaibigan. Diyos din ang magpapasya kung hindi ka pa mamamatay. Bakit? Lahat naman ng buhay ng tao eh. Sabi ng Diyos, lahat ng buhay ng tao, paghahari ko eh. Sa 33, Ezekiel 14, tungkol sa masama. Sinabi kong siya'y mamamatay. Anong sabi ng Diyos? Mamamatay ka. Tingnan natin ang kasunod. Gayon man, kapag tinalikuran ang kasalanan at nagbagong buhay, yan. Kasi, tumupad sa kanyang pangako, isasauli ang kanyang ninakaw, sumunod sa mga tuntunin ng buhay, ay hindi na gumawa ng anumang kasamaan, siya'y mabubuhay. Ibig sabihin, talagang mamamatay ang tao, kaibigan. Kahit ang masama, sabi ng Diyos. Pero kung magbabago ka, nagnakaw ka. Anong nakalagay? Isahuli mo. Kita niyo yung mga magnanakaw sa DPWH, Yung isa, nagsoli, 110 million. Ingkas, pinakita sa balita. Kanino galing yung pera na yon? Galing sa pera ng taong bayan na kanilang kinuha. Siguro, may nakapagbulong siguro sa kanila para malagay kayo sa maayos na kalagayan, magsauli na lang kayo. Ayun, nabasa ko na panood ko hapon yung balita na yun. Yung engineer sa Bulacan. Yung sinasabi ni Joel, wala ko kakilalang engineer. RD, wala ko kilala. Sabi niya, yung pala, kakilala niya pala. Hindi na. Tausing ba si Joel, pero kung magsinungaling, malupit. Wala akong kakilala. Sabi niya pa, napapanood yun video eh. Tapos, meron pala siyang kakilala. Kasama siya mo, nagkatin ribbon. Natulay. So, sabi ng Diyos, hindi masaya ang Diyos pag mamatay tayo. Anong dapat gawin? Maliwanag naman, Turo ng Diyos, turo ni Jesus, magkatulad. Magsisi at talikuran ng inyong mga kasalanan. Para pagarihan kayo ng Diyos. Mahirap bang unawain nyo, kaibigan? O sadyang manid lang kayo? Meron ba si Rabia? Alam niyo kaya nagsosoli ng perang iyang mga yan? Para gumahan ang kanilang pakiramdam. Sa tingin nila, masyadong pabigat sa buhay nila yung mga perang
para sana sa proyekto, pero anong ginawa? Dinala sa bahay nila. So, tayong mga tao, kaibigan, mga nilalang ng Diyos, nilalang po tayo ng Diyos, hindi sa masama eh. Hindi para gumawa ng masama. Ito, tignan niyo po ang sinabi ni Pablo. Efeso chapter 2, ganito nakasulat. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Nilikha tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa. Pero anong ginagawa mo, kaibigan? Kabaligtaran. Kabaligtaran. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa na inianda niya noong una pa man upang gawin natin. Una pa man. Meron na palang inianda ang Diyos ng mabubuting gawa para sa tao. Noong pa man. Hindi pa po tayo nilikha. Meron nang inianda ang Diyos. Hindi ba abang lumalaki ka, nakakaunawa ka ng masama at mabuti? Maliban doon sa tinuturuan ka pa ng magulang mo, anak, huwag mong gagawin yan, masama yan. Payo dito, payo doon. Bandang ulihan, sabi ni Freddy Aguilar, anak, saan ako nagkamali? Di ba ganon? Bandang uli, sabi ng magulang, anak, saan ba ako nagkamali? Lahat ginawa ko na. Pinangaralan kita, dinala kita sa simbahan, and so forth and so on. Hindi kami tumitigil ng pangangaral sa iyo ng iyong ina. Pero ngayon, bakit ka naging demonyo? Di po ba gano'n? Pag nag-away ang mag-asawa, ang sabi ng nanay, impacta, hanapin mo nga ang demonyo mong tatay. Di po ba gano'n? Yung anak, ang tawag, impacta. Hanapin daw yung tatay niyang demonyo. Sabi naman ng asawa na lagi, impaktita ka kasi. Di ba? Reality yun. Kasi masama tayong tao. Kaya lumalabas sa bibig natin, masama. Lahat naman tayo masama eh. Meron bang hindi masama? Sabi nga ni Pablo, ako nga yung pinakamasama. Kinuha na niya lahat yung matinding kasamahan ni Pablo. So, ang gusto mangyari ng Diyos, gusto mangyari ni Jesus, bago man lang tayo dumating sa panahon ng hindi na po natin madama ang tamis mga mabuhay. Di ba pagka ganun na sinasabi mo, gusto ko na mamatay. So, anong dapat natin gawin, kaibigan, habang tayo malakas? Sundin na lang natin ang Diyos. Ano sabi niya? Magsisi. Talikuran ng inyong kasamaan bago bubagsak ang parusa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin na dapat po kami mga magsisi sa aming mga sala at tumalikod sa aming mga sala. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nakikinig ng video ito, sana meron kayong natutunan. Binabasa ko lang. Pwede nyo naman ako sundan kung meron kayong Biblia. Yung mga binasa ko, basahin nyo rin po sa inyong hawak na Biblia. Wala pong ano ito, walang okos-pikos dito. Sa Comelec lang yun. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan nanonood ng video, sana meron kayo natutunan. Like and share. Share nyo po sa iba. Malay ninyo, pag yung nasira ninyo, magindahan po yun. Maging kamay kayo ng Diyos para sa kanila.
God bless us all po. Ito inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Kuya Ador sa Barangay 94, Sonny, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye.